bibilib ka rin dito sa mga talagang itong grupo na 'to, yung mga kaliwa, kakamping, pati itong mga, loyalista, isa na lang yung utak nila, 'no? Yung sa kanila, projection. Mas importante yung pagpo-project kaysa sa mga totoong ginagawa. Halimbawa po, sikat po si Lively kasi hindi po nila nakita 'to, eh. Yung ginawa ni Lively, yung ginawa ni Lovely, bago sa kanila yan, hindi nila naisip, di ba? Tuwan-tuwa sila kasi hinamon si BP Sara ng debate. O tapos hindi kumikibo si BP Sara. Bakit naman kikibo? Eh kung ako nga, ang dami naghamon sa akin ng debate, hindi ko pinapansin dahil alam mo naman nagpapasikat lang yung mga yan. Tapos ginagawa nila, inaakyat nila sa pedestal to si Lovelyn para lang po sabihin na, oh, hindi ka umubra. Takot ka kay Lovely. Di ba? Takot ka kay Lovely na makipagdebate. Yung mga sapaw. Tapos si Lovely naman, enjoy na enjoy niya. Enjoy mo yan. Enjoy mo yan, baba. Enjoy mo na yan lahat. No? Enjoy mo yung kasikatan mo. Kasi wala ka namang ibang content, eh. Ang content mo lang, eh, umiikot po siya sa lahat po ng mga pare-parehong utak. Nakita ko na naman siya, kausap naman si Michael Pahatin. Yung mga grupong bilib na bilib kay Llamas, Roland Llamas. Paano yung mga bugok naman lahat yan, eh. Hindi po kami maghamon ng debate sa inyo dahil wala po kayong katotoran lahat. Ang point ko lang, paano nyo naisip na worthy papatulan ng isang vice president ang katulad ni Lovely? No? Hindi ko maintindihan, eh. Yung tao na nakapakinig na maganda yung accent, English accent, na nag-i-English accent na dahil narinig niya raw sa cassette tape ng kanya of my father. I've heard from the cassette tape of my father and I like it. Even though I didn't understand the English accent, I like it. Yung mga ganun, anong tawag dyan? Yung mga taong bilib na bilib sa nagtatrabaho si Leni Robredo habang nakasakay sa bus na may hawak na ballpen. Yun lang po yung kayang pabilibin ni Lovely. Yung mga may katulad ninyong may mga sapaw sa utak. Tanong pa ni Shelo Magno, bakit daw hindi pinapatulan ni BP Sara si Lovely? Sino ba si Lovely para patulan ni BP Sara? Okay, real talk po. Ang problema ngayon, no? Dahil sumisikat si Lovely, natetreten yung kasikatan nito ni Auntie Claire. Gusto niya, siya lang yung pinag-uusapan na may monopolyo siya na ako lang dapat ang taga-atake ni BP Sara, eh. Inggitira ba? Inggitira. Pasensya na po kayo sa mga Bisaya, pero gandang-ganda po ako sa pagkakabanggit ni sino yung maglulugaw? Yung magpapares, si Diwata. Inggitira kayo. Inggit lang yan. Auntie Claire. Yung ba naman, moment ni Lovely yan. Alam mo ang content ni Lovely, debate lang kay BP Sara. After nyan, wala na yan. Sabi ko nga, hamon ko nga sa bilib na bilib kay Lovely. Bakit hindi nyo kumbinsihin yung mga katropa nyo? O Shelo Magno, mukhang bilib na bilib ka kay Lovely. Bakit hindi mo kumbinsihin yung mga kakamping, mga dilawan, na si Lovely ang patakbuhin nyo na presidente? Tapos, tsaka kayo maghamon ng debate pag presidentiable na si Lovely, di ba? Mas maganda yun. Pero alam mo ang katotohanan, Lovely? Siguro,
pag ikaw nagkalakas ka ng loob, Lovely, pustahan tayo. Ang unang tatawa sa'yo pag nag-file ka ng certificate of candidacy bilang president. Kasi ipinagpapalagay nilang lahat na mas mahusay ka. Gusto nilang palabasin na hindi ka pinapatulan ni BP Sara, mas magaling ka pa kay BP Sara. Ang dali lang naman patunayan yan eh. Diba? Tumakbo ka. Tignan natin kung eto mga bumibilib sa'yo. Tignan natin kung talagang susuportahan ka nila. Tignan natin kung yung sinasabi nilang bilib na bilib sila sa'yo. Tignan natin kung susuporta sila pag tumakbo kang presidente. Kasi kinakailangan mo tapatan si BP Sara eh. Hinahamon mo na rin lang ng debate. Ang gusto mong palabasin, mas magaling ka kay BP Sara, di ba? Kaya mo siya hinahamon ng debate. Wala namang ibang way. Wala namang ibang dahilan yung paghamon mo ng debate kundi sabihin na mas magaling ka. Kung mas magaling ka, tumakbo ka rin presidente kasi nagdeklara na si BP Sara na tatakbo siyang presidente. At anytime, hamunin mo siya, dyan mo ipahiya si BP Sara, pareho kayong presidential candidate eh. May karapatan ka na maghamon. Kaya lang, ang nakikita namin sa'yo, isa lang yung content mo eh. Dudumugin ka talaga ng mga sabik. Putya, pagpapakilala nga sa'yo, talagang viral na viral ka. Akala mo talaga, totoong viral eh. Akala mo talaga, milyon na yung followers eh. Okay. Tapos, ang masakit, nainggit pa si Auntie Claire. Yung, alam mo yun, yung moment nito ni Lovely, gusto pang agawin ni Auntie Claire. Ito po ang pahayag ngayon ni Auntie Claire. Oh. Claire Castro, hinahamon na rin si BP Sara sa isang debate. Nakita ni Auntie Claire, teka muna. Ganyan yung mga ugali ng mga inggitira eh, di ba? Teka muna. Mukhang ito si Lovely eh, mukhang siya na nakikilala na number 1 na tagabanat kay BP Sara. Ang tagal kong inalagaan tong trono ko. Kanya-kanyang moment. Bigyan mo naman ng moment si Lovely. Gusto mo pa rin agawin yung moment ni Lovely. Antindi mo naman, Auntie Claire. Moment niya na to. Aagawin mo pa. Eto po. Ang sinabi ni Claire Castro kay BP Sara, mukhang hindi nga lalaban kay Lovely eh. Sa akin pa kaya? Puta. BP Sara, pasensya ka na. Level-level lang yan eh. Ha? BP Sara, ipagpaumanin mo na. Nilelevel lang ka eh. Sabi ni Auntie Claire, oh, kay Lovely nga, ayaw lumaban ni BP Sara eh. Sa akin pa kaya? Anytime, basta hamunin niya ako. Ha? Hindi pa ikaw ang maghamon kay BP Sara, Claire? Auntie Claire? Ikaw pa dapat ang hamunin? Importante ka? Papatol lang daw sa'yo, BP Sara. Tandaan mo to ha. BP Sara, baka nag-ambisyon ka na makipagdebate kay Auntie Claire. Ha? Ikaw daw ang hahamon. Anytime, basta hamunin niya ako, walang problema. Walang problema. Hamunin lang ni BP Sara. Diyos ko, nagpataas pa. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Nakikita niyo po yung trend. Lahat po ng mga kalaban ni BP Sara, ang tataas ng tingin nila sa sarili. Mula kay Lenny Utz, kay Risa Sapaw, eto kay Auntie Claire, Chucky Auntie Claire, tapos kay Babalina Babalina Lovely. Panay ang titindi ng sapaw nyo. Anytime daw siya, available daw siya, BP Sara, ha? Anytime daw na hamunin mo, payag siya. Ikaw pa ang ikaw pa ang papayag? Very busy ka ba?
Anytime daw na hamuni siya, available siya. Naknam po pa yung mga kalaban natin. Alam po ninyo, obsession yan. Lahat po ng mga banat ng banat sa mga Duterte, hindi na po normal. Yung pagbira nyo, obsession na. Halusinasyon, obsession na may kasamang halusinasyon. Feeling nyo talaga? Ha? Feeling mo, ang level ni BP Sara, si Lovely, tapos ikaw mas mataas level mo. Anytime na hamunin ka, available ka. Antindi. Si Luis Tropa, di ba may mga sapaw din eh. Usap tayo kung anong plano sa pagiging presidente mo. Ikaw, sa'yo. Pag-uusapan daw nila ni Auntie Claire kung ano raw plano sa pagiging presidente. Bakit? Pag hindi approve sa'yo, hindi siya dapat magpresidente? Parehong-pareho ni Luis. Parang sila yung, feeling nila, sila yung magpapasya kung magiging presidente si BP Sara o hindi. Hindi yung 50 million na very willing na bumoto ngayon kay BP Sara. Hindi po yan. Sila po. Mag-usap tayo kung ano plano mo. Kasi kung hindi ko approve ang plano, parang ang kasunod eh. Kasi kung hindi ko approve ang plano mo, putya, hindi kita patatakbuhin. Parang ganun ang datingan ng... Alam niyo po, tama si Leandro. Gusto mo na ba magpatingin? Sagot ka na ni Leandro. Libiste. Ipatingin na natin yan. Lumalala na kayo. Ayon kay Castro, mahalagaan yan na magkaroon ng bukas na talakayan upang malaman ng publiko ang konkretong plano at direksyon ng isang potensyal na kandidato. Hindi po ba ihaharap yan ni BP Sara pag panahon na ng kampanya? Gusto nyo bang sabihin na ni BP Sara ngayon kung anong gagawin niya pag presidente siya? May hint na kayo siguro. Itutuloy niya yung mga gawain ni Tatay Digong na hindi itinuloy ni Marcos. Oh. Grabe yung mga sapaw ninyo. Nagkakainggitan pa eh. Nagkakainggitan pa sila ni Lovely. O, eto si Michael Pahatin. Eto si Michael Pahatin, tinanggal to sa Channel 7 eh. Kasi yung huling report nito, di ba? Mag-aaway, ito po, narito po sila, mag-aaway. Napanood nyo ba to? Isa rin may sapaw rin ang utak nito. Bilib na bilib kay Lovely, oh. Mahinamon ka daw na magdedebate si BP Sara, pero wala pa tayong naririnig kung kakasa siya o ano naman. Kung may debate, anong topics ba dapat ang gusto mong i-debate? Puta, si BP Sara, wala kayong naririnig kung papatulan si Lovely. Pwede ba lahat maghamon pag hindi? Ito isang tanong na matino. Pwede bang maghamon ang mga pangkaraniwang tao ng kahit sinong matataas sa gobyerno, tapos pag hindi pumatol, sasabihin ng tao na takot sa kanya yung hinamon niya? Normal bang pag-iisip yun? Halimbawa ako, hamunin ko si BBM ng debate. Siyempre, hindi ako papatulan. Dahil sino ba ako para patulan? Ngayon, tatawagin ko siya duwag. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun. Pahatin, Shelo Magno, at lahat ng mga dilawan kakamping na unti-unti na kayong kinakain ng mga uod sa utak nyo. Unti-unti na kayong tinatamaan. Hindi po pwede yun. Wala pong pwedeng maghamon ka lang ng debate pag hindi naknampo pa. Ayan ang kinasikat niya. Ano pa ibang content mo, Lovely? Bukod sa paghamon mo kay BP Sara. Samantalahin mo na. Huwag mo na kainggitan, Auntie Claire. Masyado kang inggitira. Hayaan mo na siya, moment niya yan.
Pwede ba yung makikihamon ka lang tapos pag hindi ka pinatulan, hindi ko gagawin yung hamon na hindi, alam mong hindi totoo. 'Di ba? Hindi po pwede yung mga hamunan-hamunan. Payabangan lang yan. Ang gawin mo, Lovely, ganito. Mag-concentrate ka sa pagbablog mo. Pagkatapos, yan yung public discourse na tinatawag. Putya, public discourse pa lang, di mo na nauunawaan eh. Ang katwiran ni Lovely, kaya niya hinahamon yung Vice President, kasi taxpayer siya at may karapatan siya to public discourse. So automatic sa kanya, public discourse, pwede kong hamunin ng debate yung Vice President. Lapit mo ulo mo, ibubulong ko sa'yo. Tanga! Hindi ganun ang public discourse. Ang public discourse, may sinabi si Vice President, tutol ka, magbablogs ka ngayon. Bakit ka tutol? Ayun ang public discourse. Tapos ikaw, nakakakuha ka na. Pati mga termino pa lang, hindi nyo na maunawaan, makikipagdebate pa kayo. Hindi mo nga maunawaan kung bakit kami English accent eh. Pilipino ka naman at hindi ka pa nakarating sa England. Hindi ka pa nakarating sa UK. Tapos nag-i-English accent ka dito. Hindi ba? Hindi mo na unawaan yun kung bakit ka nag-i-English accent. Kasi nagustuhan mo lang. Okay, punta po tayo dito. Alam mo, Lovely, yun yung sinasabi ko sa'yo. Husayan mo yung vlog mo para maging seryosohin ka balang araw. Pag magaling ka ng vlogger, nakakapanood sa'yo, may mga nakakapanood sa'yo, pwede ka makuha sa radyo, pwede ka makuha sa TV ng mga commentator. Ganun. Hindi yung ipinagpipilita mo, debate. Pag yan lang ang content mo, Lovely, sa isang buwan, hindi ka nakilala. Yang mga pumupuri-puri sa'yo ngayon, subukan mong tumakbong presidente, sila unang magtatawa sa'yo. Sila ang unang pagtatawanan ka. Ako, sasamahan kita, tumakbo kang presidente. Sasamahan kita sa Comelec para ako unang magtatawa sa'yo. Tignan mo tong si Lovely, uto-uto. Paghusayan mo yung vlog mo. May kilala nga akong vlogger eh. Nagngangalang BBM.